you know how yung Noche Buena, di ba sinaserve yun ng 12 a.m.? Ang ginagawa kasi, hindi ko alam sa inyo, pero ang ginagawa kasi namin, 12, di ba magluluto kami gabi, ganyan, hapon to gabi. Oo. And then, isa-serve yung niluto, 12 a.m. pa. Kasi daw, syempre, salubong, ganyan, Salubong for the Christmas. Christmas. And then, gigisingin yung mga tao ng 12 a.m. para lang kumain ng Matutulog marami. ulit. Tapos, matutulog. Di ba tinanong mo ko last time Oo. about if ginagawa namin yan? Sa amin, in our household, it's not that consistent. Depende. Minsan, we eat ng actual Christmas Eve. And then matutulog kami. Tapos kinabukasan, Pasko na. Hindi na namin sinasalubong yung Pasko. May times din naman na we eat light dinner. Like something light lang. And then yung actual food would be at 12 midnight. Ganon. Pero that one, I don't have much. I don't have much take on it. Parang kanya-kanyang trip yan. Pero health-wise, it's not good to sleep nang hindi ka pa kumakain. Tapos gigising ka ng Oo, 12 tapos, to eat isipin mo, to eat a lot. Tapos ang dami mo pagkain pag kakainin. Noche Buena. Di ba? Kasama May yung hamon ka, may kasama yung spaghetti, salad, di ba? Fried chicken, Oh, kung tapos, ano mang handa nyo. alam mo yung parang tulog na diwa mo. Gigising ka na alas Tapos, 12. Tapos eat ka ng something mabigat. And then Oo. matutulog ka ulit. Yung kaldereta ng kapitbahay nyo, gano'n. Kasi sa amin, uso pa yun eh, yung nagbibigayan ng handa sa Pasko, di ba? Mm. Kaya nga ngayon, I mean, dati sa probinsya, hindi naman sa sinasadya namin konti lang yung ihanda namin, di ba? Pero, konting putahe lang kasi we know na kabilang bahay, pansit. Have you- Kabilang bahay, carbonara, gano'n. Siyempre sa amin, spaghetti. Have you have you always been like that, yung household nyo? Ganyan ba lagi? Before pa? Parang gano'n. Alam, Kasi before, nagbibigayan ng ano. Which one? yung gigising ka ng 12, kasi looking back at it right now, inaalala ko nung bata ko. Parang in recent memory lang siya nangyari with the rise of Sokmed. Alam mo yung pagdating ng 12, may mga nagsasabi na Merry Christmas, Merry Christmas. Nagpo-post, nagbablast sa GC and stuff. Pero looking back at it, parang hindi. Kumakain kami ng normal dinner. And then paggising namin, Pasko na. Yun na yung bigayan ng pamasko, Sa amin ganyan. nun din, childhood ko, as in, I grew up, ganun yung tradition. Bigayan ng gifts. Ano talaga, Pasko talaga, as in 12 or 11, ganyan. So, late night until madaling araw. Tsaka kami matutulog. Then, kinabukasan, Pasko na, ganyan, magsisimba, whatever. Oo. And then, punta sa kamag-anak, ganyan. And Ay, then, oo. 26 na, wala na, tapos na. Yun yung kapag bisperas, may misa pa. May minsan ng gabi. May misa ng gabi. Okay, sige. Baka kanya-kanyang household yan. Or baka kami yung mali. So, I Hindi don't know. naman. Feeling ko yung sa amin, it's a Pinoy thing. Tapos yung kanila, yung dinner, tapos kinabukasan Pasko, Western thing. Maybe. So, kasi ganun sa West eh. But, Diba sa West kasi, wala naman silang midnight eh. Oo. Meron sila Christmas Eve Eve and and then Christmas Christmas Day. Day. Kasi yung Christmas morning yung may yung magbubukas ng regalo, ganyan, Christmas diba? morning yung ng 25 usually Oo. yung, hala, ano nilagay ni Santa sa ilalim ng Christmas tree? Ano nilagay niya sa, So, dapat- medyas? Okay. ganun. So, that is something you would want to change. Anong gusto mo? Christmas Eve. Hindi, ang something na I would like to change lang dun is yung kain ng madaling araw. Pero if Oo. gusto mo salubungin, ganyan, Okay lang. pwede go. Pero ang gusto ko rin yun. Kumain na kayo ng gabi. Oo, kain na tayo ng gabi. And then Tapos siguro- salubungin na lang natin na. Salubungin nyo na lang. Ganyan. Okay. That's one. May naisip ako. Isa pa ako, sige. Okay, ako muna. I thought of something that I want to change then ulit with Christmas tradition. Okay. Alam mo yung oh my God, it's slipping out of my mind. I just thought about it right now. Ikaw muna. Nawala sa utak ko. Holiday sales. Oh, what about it? I mean, that on itself, wala akong problema. But like, man, the traffic is so bad. Oh my God. Okay, may unreleased episode. Nag-test. Bakit kasi uso yung pag-Christmas na pag-December, lahat na lang same. Okay. Sabay-sabay talaga. Ang kwento ay, nag-test podcast kami during the infamous Carmageddon na traffic sa Marcos Highway. So, that was pretty recent lang. Siguro that was like last week, last Saturday. So, ito yan, kung bakit may holiday deals. Number one is holiday. So, maraming pera yung mga tao, obvious. But there's also a way to clear stocks. I know. Diba? Ayun nga,
pakialaman sa college. Feeling ko, it's a Pinoy, it's a Metro Manila problem. Oo. Kasi syempre, di ba, may mga umuwi to the province. Malamang yan, may mga from the province na bumibisita or umuwi sa Metro Manila. So, alam mo yun, it's something na medyo, wala lang. It is what it is, di ba? It is what it is. So, ako, naalala ko na. Something I want to change. Ayoko yung not even something I want to change. Something I hate. Wow. Yung namamasko ka. Namamasko yung mga bata. And then, alam mo yun, hindi pa umiinit sa kamay ng bata yung binigay mong pamasko. Oh my God, oo. Kinukuha na agad ng mom or ng dad. Mostly mom. Oh my God, like, alam mo yung, di ba, nagabot ka sa inanganak mo ng pamasko. And then, alam mo yun, nasa sideline mo pa sila. Biglang kinukuha na ng mom. Tago ko muna, nak, ha? I mean, I get it. It's fine, they're kids. They're not able to really handle money well. So, these are like little kids. Malamang yung mga bigay may mo. worse pa dyan. Yung mga magulang na ikaw, punta ka dun sa ninang mo, maghingi ka dun. Girl. Since it's Christmas, I don't mind. I mean, hot take, I might even encourage it. Hindi, I mean, But, phrase it differently naman. Alam mo yung, kunwari, ikaw may anak ka ganun. Uy, dalawin mo naman si tita mo, ganyan, Pasko naman eh. oh, Pero parang hindi yung values sasabihin- behind it. Sasabihin mo na yung anak mo, punta ka dun. Manghingi ka ng pamasko. Pamasko, di ba? Parang that's something Obligado yun eh. That's something very, value-based na we are really valuing money rather than reuniting with friends, reuniting with ninongs and ninangs, ganyan. That's that one. Malayong shift pen. But siguro right from the get-go, guys, please, if may anak ka and kasama mo siya mamasko, I mean, number one, huwag yung pagkakitaan yung Christmas kasi gets naman na it's a season of giving. But like, bakit obligado ang lahat? So, bakit? Ayun na sa akin. Parang pangit tignan. Kabibigay mo lang ng ampaw. Oo. So, wala na. Magkano yan Bubuksan na? nga agad eh. Binubuksan sa harapan mo kung magkano daw sa ampaw. But yeah, that's something that's something I hate. Something I want to change. Ako may isa pa. Ano? Ako, as a working girly, wala akong experience ngayong Christmas nito kasi hindi ako kasali dun sa, basta I don't have a Christmas party to attend to, work-related this year. Don't like the porque bago ka, ikaw yung mascot. Oh my God, di ba nabalita yan? Sabi ng pwede Dole. Oo, pwede na yan. Pwede na yan ireklamo. Pwede na yan ireklamo. Couple kasi, Pwede na yan ireklamo. Bawal na yung guinea pig. Bawal na siya. Mascot, diba? Okay. Kasi I don't see any value in it. Parang, walang connect sa work yun. Totoo. Diba? Walang connect sa work Anong pakalim namin dyan? At saka if you're, like, companies are gonna phrase it like, di parang warm up siya dun sa community, ganyan. Hindi naman, Christmas parties are not the places to preach or to teach your workers how to handle community and Pero warm up to your team. That's an Yeah. internal problem, diba? Realistically, that's still gonna be a thing just because it's always been a tradition. Parang yung reminder ng Dole. Is just a reminder. Talaga. Parang, oy, by the way, companies pwede kayo mareklamo. But, the turnout, diba, just because it's an unwritten rule, it's still gonna persist. So, if game ka. Gets ko naman. Pero kung ayaw mo, at least you have the right now. Diba? Okay. Guys, simply put, a no is a no. Yes. Okay, what's something that you love Filipino Christmas culture? Caroling, boy. I grew up, hindi kasi dati nung childhood ko, sa Pangasinan kami lagi nagpapasko. And majority of my childhood Christmas, lagi kami may caroling. Oo. Tas wala lang it's kind of disappearing na ngayon. Parang pagka nangaroling mga bata ngayon. Putyo-putyong kanta lang ganun. Or like, hindi na pinapatapos. Sa amin talaga dati, kanta ka muna bago ka bibigyan. Right now kasi. Oo. Kasi before, nung bata ako, Dati talaga, hindi naman sa naninita sa maling lyrics. Basta to point is kumanta ka muna. basta bigay na bigay ka rin.
Diba? Oo, kanta ka muna, ganyan. Kasi It's before, kinda disappearing na ngayon kasi, I mean, dito sa Marikina, may mga kids pa rin nagbabahay-bahay ng gabi. So, medyo okay pa rin siya ngayon dito. But like, not like before talaga na 6 p.m. Wala na, magkikita-kita na yung mga grupo, groupings na yan, men. before, nabot ako pa rin ng bata ko. Pag ganun December na, as long as wala nang pasok yung mga bata, okay, as long as ano na sila, Christmas break na, paglalabas kami, may mga kanya-kanyang, ay nga, may kanya-kanyang groups na. May kanya-kanyang teams. Tapos before nun, may mga intel yan. Sasabihin ng isang grupo, uy, doon kayo sa sa gantong lugar. May nagbibigay, tigbe 20. Malaki na yung 20 dati. So like, syempre, Amin punta ka na din. doon diretso, doon ka na Sa amin magbabahay-bahay. naman before, ang nagsistart kami pag start na yung simbang gabi. Ay, hindi, di naman. Even earlier, pero nagsistop kami pag tapos na rin yung simbang gabi. Oh. Ah, basically, nakikisabay ka sa simbang gabi. And, ano pa ba? Ayun, for me, caroling talaga. Wala lang. Parang very fond of those memories. Kasi, you kind of graduate din from that eh. Diba? Oo. Parang pag teenager ka na. Pag teenager ka Expected na, na, hindi ka na, wala ka na, hindi ka mahihayin na. na yung mga, pag teenager, mahihayin na eh. Oo. Ayaw ng mga ring. Ganun. But that's something I love with Filipino Christmas.